Pasasalamat ay sa iyo. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Ano nga bagang batid ng tao sa mga plano niya? At sinong makatatarok ng tunay na kalooban niya maliban ang kanyang espiritu? Kaya't halina mga minamahal ko, dangin yung tuwiran sa puso't kaisipan niyo'y magharing lubos ang paghari niya upang makamtan yung ganap kung sino't ano siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat kaganapan sa buhay mo, kung wala ka sa kaukulan, sa biyaya ng Ama, na ang Espiritu niyang nagahari, sadyang manlulumo ka kung hindi mo na kaya. Ngunit doon pinakikita ng Ama kung paano ka palalakasin at patatatagin. Kaya't mula sa sulat ni San Pablo, sa ikalawang sulat niya sa Korinto, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Buhay ba ang Ama? Ang nakadama sa Espiritu ng Ama at ang paghahari niya ay buhay sa mga anak na nakadama sa Kanya. Tunay na ang mga pinagdaraanan nila ay isang pagpapatibay at pagpapalakas pa na bahagi ng Ama upang lalo nilang tamasahin ang kaloob niya bilang Espiritong tinanggap ng pagkatao nila. Kaya't habang dinadali sa ikaw, humihina man sa palagay mo ang katawan mo, ngunit lumalakas naman ang Espiritu mo. Sapagkat sa pagpapalakas ng Ama sa Espiritu mo, sa pagtitiwala mo at pananalig sa Kanya, yaon ang nagsisilbing daan at pamamaraan niya upang hindi mo maramdaman ang tunay na kalumbayan. Kundi sa kabila ng may lumbay, naroon ang galak. Sa kabila ng kahinaan, naririyan ang lakas, sapagkat siya ay gayon ang kapangyarihan. Naroon ang lakas at tibay na sa Kanya lamang kukuhanin at wala nang ibang pagkukunan, walang ibang magbibigay maliban ang Kanyang Espiritong banal. Kaya halina mga minamahal, huwag ninyong damhin ang sarili ninyong katauhan, kundi ang damhin ninyo Espiritong sa inyo'y taglay upang patuloy na kayo'y makalaban sa buhay. Sapagkat ito ang hamon ng Ama sa mga anak niya, kilalanin niyo ako at tanggapin niyong lubos at mapapatotohanan kong buhay akong kumikilos. Buhay ba ang Ama? Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, kundi na hindi nasisira. Isang tahanang hindi ginawa ng tao, kundi ginawa ng Diyos. Dumarating nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ng tahanang panlangit upang kung mapabihisan na tayo nito, hindi na tayo matatagpo ang hubad. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang dulot ng Espiritu ng Ama, binibihisan ka ng panibagong kasuotan sa buong mong katauhan sapagkat ang Kanyang Espiritu ang nagbabaluti sa iyo. Siyang baluti mo, siyang kalasag mo, siyang tunay na lakas mo, na kung ito ang tatanggapin ng lahat ng tao, nung kang may dinadala ka, di mo ito nararamdaman sapagkat wala kang pandama sa bigat na yaon, sapagkat wika nga ng Ama, hindi mo kayang mabigat. Ako lang ang makagagawa ng magdala niyan. Kaya't di ko ibibigay sa iyo, hindi mo kaya.
Kaya't kung papaano kinakaya ng bawat isa ang kung anong pinapasa ng Ama, kasakasama siya, hindi siya nawawalay sa kanila. At siya ang patotoo na kung siya hinahanap mo at nasusumpungan mo, nadarama mo siya sa puso mo at kinikilalang lubos mo, sa isip at damdamin mo, naghahari siya. At siya ang kanyang espiritu na kailan may walang pagkahina at dihihina, sapagkat ang katawan ng tao siyang humihina, ang espiritu ng Ama ay patuloy na malakas upang bahagina ng katawang humihina. At siya nga ang Ama, gayon nga siya, kaya't ang bawat araw kaakibat na ng buhay ay ang mga pag-asa at kaakibat din ng buhay, yaong pagsubok sa bawat anak ng Ama. Mga minamahal, itaas niyo nga ang kamay na ng mga nagninegosyo na nalugi ngayon, hanggang buong buhay nalugi, walang kinita. Mayroon ba? Taas niyo nga ang kamay. Pagka gayon, hindi totoo yun. Bakit? Hambing sa pananampalataya yan, kapag masigasig kang nakikiisa sa Ama, parang alab na alab ka. Alab na alab, damang-dama mo yung pag-aalab ng Espiritu sa buong mong katauhan. Gayon din yung nagsisipag, naghahangad, na mapalago niya yung kanyang kabuhayan. Kahit na alam niyang siya ay wala ngayon, talo ngayon, sumisigi pa rin siya. Sapagkat alam niya sa dako roon, kung susulong siya, hindi niya mababawi kapag tumigil siya. Kaya tutuloy-tuloy niya upang mabawi niya ang lahat ng iyon. Gayon ang Ama. Kung nanghina ang loob mo at pinalalakas naman ang kanyang espiritu, makababawi kang anak niya sapagkat ikaw ay Diyos ang pinananaligan mo at di tao. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano kinikilala ng Ama ang mga anak niya, marapat lamang na kumilala rin ang mga anak niya sa Kanya. Sinong pinanghinaan ng loob na nanalangin na hindi lumakas ang loob? Sige nga, itaas nyo nga ang kamay na panay kayo panalangin, nandun pa rin yung kahinaan ng loob nyo. Kapag nananalangin kayo na hindi tapat sa puso nyo at hindi totoo ito, ay sadyang di mo mararamdaman yung lakas na idudulot ng Ama. Subalit kapag tumulog ka, parang nakapikit ka lang na nag-iisip, pero ang iniisip mo'y Ama, dinudulugan mo siya, sa isip at damdamin mo siya, sigurado pagkatapos mong pumikit, wala ka mang binigkas, naisip mo yaon, at siya ang nagbabasa ng isip mo, nararamdaman na tatarok niya. Ang laman ng puso mo, nalilirit kang ganap, pagtindig mo, malakas ka na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya, hindi mo na kailangan magsalita pang, Panginoon! Para kang nababaliw na di mo alam. Ngunit kung kailangan mo sumigaw para lumabas ang nasa dibdib mo, huwag mo lamang gawin ng sigaw na galit, kundi sigaw ng pagsusumamo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang sabi nga, mapalad ka, mahal na kapatid. Habang ginugupo ka ng kapwa mo, sabi mo nga, totoong-totoo yan. Wala namang gugupo sa'yo kundi kapwa mo. May gugupo ba sa'yong hayop? Lalabanan mo ba'y hayop? Hayop nga ayon. Kaya kapag hinahabol ka, may isip ka, ikay lumayo sa kanya, di ba? Nakita mo yung asong ulol, humahabol sa'yo. Sasabihin mo bang hinahamon mo pa? O sige, habol ka. Hindi, di ba? Kaya hindi mo kalaban ang hayop. Ikaw ang kakalaban sa kanya kung gusto mo lang. Subalit kung may isip ka, hindi mo siya lalabanan. Kaya't gayon din ang taong asal hayop. Para hindi ka masubo sa kanuman, iwanan mo siya talikuran. Sapagkat alam mong wala siyang katwiran. Ikaw na may kaisipan, ikaw ang magbigay ng unawa sa taong walang kaisipan. Buhay ba ang Ama? Kaya, gaano man kabuti ang isip ng tao kapag nadidimlan, bumubuti pa ba? Kaya ang sabi ng Ama, ang wika ng Ama, mga anak, huwag niyong mithiing madimlan kayo, sapagkat anumang kabutihang nasa sa inyo, kapag nadidimlan na ang isip nyo, nawawala ng lahat ito. Itaas niyo nga ang kamay ng nadidimlan siya, malinis pa rin ang isip niya. Kaya nga't sinabi ng Ama, hahawiin ko ang dilim at bibigay ko'y liwanag upang ang nakabalumbong sa inyong kadiliman ay mahawing ganap.
Sa gayon, kapag nakita niyong nagliwanag ang diwa niyo at naramdaman niyo, maliwanag ang isip niyo, kayo mismo makapag-iisip ng mabuti at di ng masama. Buhay bang Ama? Kaya mga minamahal, habang tayo nakatira pa sa toldang ito sa katawang lupa, tayo'y namimighati. Dumarating, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang palitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating katapusan, na may katapusan, ay napapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito. At ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. At siyaon ang pawang katotohanan. Ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang ikaw tao, ang isip mo't damdamin ay baguhin niyang ganap. Mahubaran ka na sa iyong pagkatao at ibibigay niya ang bagong pagkatao mo sa pamamagitan ng kanyang Espiritong lumukob sa iyong katawan. Kaya tahanan niya ito. Ito ang kanyang dambana, ito ang kanyang templo. Kung tunay na tinatanggap mo ang sarili mo'y Ama ang suma sa iyo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya nga, nang pumasok sa iyo ang pag-iisip na di mabuti, ikaw mismo mababatid mo, aba, parang nag-iiba damdamin ko. Kaya't ikaw mismo na nasa paghahari ng Espiritu ng Ama, iisipin mo'y mabuti, aalisin mo sa isip mo hindi tama, upang maging damdamin mo ay hindi madungisan yaong karumihan ng isip mo na mabatikan ka ng masamang damdamin. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang katotohanan. Sa paghahari ng Ama, walang hindi magbabago kapag tunay na tinanggap ay siya sa buhay ng tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. At siyaon ang patotoo ng Ama, hindi mo maaring panaligan na itong bagay na ito siyang kalutasan ng mga dinadala mo, kundi ang magiging kalutasan ng mga dalahin mo ang iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya naman, ang taong sa Kanya'y kumilala, tapat na kumilala at tinanggap ay siya. Hindi siya nakasalig sa mga bagay na nakatuon ng isip at damdamin niya, kundi sa Ama na alam niya nga lahat ay makakaya para sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Nagtitiwala po ba kayong walang taong hindi magbabago kapag ginusto? Gaano man kasama ito, kapag nasumpungan niya ang Ama, tinanggap niya sa puso niya, ang isip niya ay binago, at ang salita niyang nagahari sa isipan niyang taglay, magbabagong totoo. Nagtitiwala ba kayo? Ang Ama'y kaya niyang gawin na baguhin ang sinumang pinakamasamang nilala? Tama, totoo yan. Di sana'y wala nang nakatala sa mga kasaysayan ng mga santo, katulad ni San Agustin. Ano ba ang kasaysayan niya? Ano ba ang pagkatao niya? Kung matutuntun nyo lamang at makikilala nyo ang kasaysayan niya, mababatin nyo ang kasaysayan niya, nasa kanya yung ABS. Sutil na anak, hindi marunong makinig sa magulang. At nagtitiwala rin ba kayo ang isang ina at Ama na tapat at totoo sa pagtitiwala sa Ama at patuloy na nakikinig
ng layunin at magandang aral ng Ama at ang liwanag ng Espiritu'y nasa kanya, pinakikinggan ng Ama. Yun ang katotohanan. Sa matamtimang panalangin at matapat na pagdulog ng ina ni San Agustin, na bago si San Agustin. Buhay bang Ama? Kaya, tularan ang mga naunang ninuno na tapat at totoo sa pananalig. Huwag yung tutularan kung ano yung damit ng kapwa. Tutularan kung anong nakikita sa kapwa. Tularan, mag-isang tunay na ehemplo at tunay na basihan ang magandang gawa ng kapwa dito sa lupa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Isa kang mabuting magulang. Alam mong mabuti ginagawa mo. Alam mong mabuti ang tinutuntun mo. Di ba aasa ka rin na kung ano ang puno siyang bunga? Sapagkat kailanman ang mangga di magbubunga ng ubas. At ang ubas ay hindi magbubunga ng bayabas. Kaya kung anong bunga, siyang puno. Kung anong puno, siyang bunga. Buhay ba ang Ama? Ngayon, katulad din ng isang puno na gaano man katamis, kung minsan ay may napapaligaw na maasim, di ba ga? Subalit, pag napigtas mo yung maasim na yun, sisibol ng lahat yung matamis, di ba ga? Kaya kung minsan sasabihin, saan ba kinuha yung duat na yan? Magkakaiba ka ng puno ba yan? Hindi, sa isang puno lang. Ba't eka iring nakain ko na rin matamis? Ba't eka iring mapakla? Ba't eka iring maasim? Yan. Kung ilan ang anak mo, ilan ang ugali nila. Subalit sa ugali nilang yan, kung patuloy kang lalapit at susunod sa Ama, mapagbabago niya ang mga ito. Buhay bang Ama? At yun ang pawang katotohanan, sapagkat ang Ama ang siyang nagbabago ng pag-iisip ng tao. Ang Ama ang pumipihit ng panahon para gawin niyang tag-araw at tag-ulan, para gawin niyang may araw at walang araw, para gawin niyang maulan at hindi maulan. Ikaw na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, alam mo ang lahat ay mapangyayari niya, kaya pagtiwalaan mo ang Kanyang kapangyarihan. Buhay bang Ama? At habang nagtitiwala ka sa Kanya, lumalakas ang loob mo. Tumitibay ang dibdib mo. Pumapayapa ang isip mo. Lumalakas ang pag-asa mo. At tumatatag ang pananampalataya mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng dako, ang salita ng Ama'y buhay sa mga buhayang pananampalataya at nagsasabuhay ng mga aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag halimbawa nabatid nyo sa kapwa nyo yung samahan na yun nagkakaguloy, panalangin nyo sila. At huwag nyong sabihin na ganito kasi, ganito, ganito, ganito. Alam na ng Ama yun, kaya pinangyayari niya yan, di ba? Ganun lang ang buhay. Kaya ang pinakamaganda, ikaw mismo, di kanya masubukan. Ikaw mismo, alam mo, ang ginagawa mo'y ukol sa Ama, paghahari niya sa pamamagitan ng Espiritu niya ang suma sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano ikaw ay nagiging masaya at maligaya, tanda ng pagkakaloob ng Ama. Espiritu ng katotohanan, pakinggan ninyo, nagbibigay ng sigla. Espiritong banal, nagbibigay ligaya. Espiritu Santo, buhay na totoo. Espiritu ng Ama, halina kayo, makiisa kayong mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang bawat araw, kaisa nyo ang Ama, kaisa ang anak, sa kaisang Espiritu niya. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, walang hindi siya mapangyayari. Kaya, kumisan hindi baga, sasabihin, ay kaganda ng pwesto ng anak mo, naka-pwesto eka.
Sasabihin naman, ay nakahalang eka ang anak mo. Sasabihin naman, ay suwi eka ang anak mo. Subalit parehas silang nakalabas. Kapag ginusto ng ama na sila'y ilalabas ng buhay. Ngunit gaano man kaganda at kalusog yan kapag di niya gustong ilabas ng buhay, may pamamaraan siya. Alalaong baga anong ibigituran? Sa kanyang buhay, sa kanyang lahat, kaya't sa kanya ilagak ang marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ang pagtitiwala, pananalig na matapat, siyang nagbibigay silbi ng liwanag at upang makamtan mo ang tuwirang galak. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Maliwanag ang katotohanan. Hahatulan ng Ama ang mga anak niya sa kanilang mga ginawa, mabuti man o masama, sapagkat ang mabuti ay may ganti na mas mabuti sa ginawa niya at ang masama, kapahamakan ang dulot sa kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yaan ang Ama kapag kumilos siya. Alam mo, yan lang ang alay, ngunit may pahabol pa pala. May labis pa, kaya may panglunis pa. Buhay ba ang Ama? Gayon ang Ama, kapag nagtakda siya, di na nagsasabi siya, ura-urada eto na, ibinibigay kong nasa niya, kaya't kinakamtan ng mga tumatanggap at sa tuwinay nag-aabang sa kanya, naghihintay at nakikisa sa kanyang kabutihan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi niya sinabing, anak, mag-abang ka, bibigyan kita mamaya ng grasya. Wala siyang sinasabing gayon. Kundi ang sabi niya, manalig ka, manampalataya ka. Hindi sinabi, anak, lumabas ka, isasabog ko ng biyaya, pulutin mo na. Kundi ang sabi niya, habang may buhay, may pag-asa. Hindi niya sinasabing, anak, itutulak ko na yung grasya sa iyo, papunta na. Kundi ang sabi niya, bawat araw, biyaya ko'y laganap. Kaya ang bawat araw, hindi ako nagkukulang. Siksik-liglig at umaapaw sa daigdig. Kaya ang lahat ng sa akin umaasa at nagtitiwala, nagaganap ang kanilang paniniwala. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagka winika niya, mananig ka na. Bawat araw, ako Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka, nang magkaanak na kayo, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Ay, buhay ang Ama. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Sigaw eka na sigaw, buhay ba eka ang Ama? Di siyempre alam kong buhay eka. Pero hindi naman niya alam sambahin ng katotohanan at tapat na puso niya. Sigaw eka ng sigaw, buhay ba ang Ama? Buhay siyempre eka, buhay. Buhay ba sa puso niya? Buhay ba eka ang Diyos? Siyempre naman eka, buhay ang Diyos. Pusong nga Ngunit kapag nasa puso, tuwang-tuwang sinisigaw, buhay ba ang Diyos? Amen. Buhay ba ang Ama? Amen. Buhay ba ang Panginoon? Amen. Buhay ang Espiritu Santo? Amen. Sapagkat totoong buhay ang Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigip kayo ng tunay na grasyang mula sa Ama, yaong pagpapala niyang maliwanag na pag-iisip, mapayapang kaisipan, may galak sa puso, matibay na loob, pag-asang walang kamatayan, pagpapalang walang hanggan, pananalig na matapat, pananampalatayang totoo, sa ibig sabihin ng Ama, magtiwala ka sa Kanya. Pagpalain kayo ng iba't ibang uri ng pagpapalang kay butit kay ganda na tatamasahin ng bawat isa. Mga minamahal na kaps, nawa po ay makidalo-dalo kayo bukas. Kasama po ako sa meeting nyo. Naway magkita-kita tayo bukas sa napakahalagang pagmi-meeting ng mga kaps. Makakaasa ba mga kaps? Makakaasa ba mga kaps? Mga kaps, makakaasa ba? Amen. Kasi 5 sila rito. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga kaps, naway mapag-alab sa puso nyo ang salitang kaps. Naway maisabuhay ang salitang kaps. Ano ba yung ibig sabihin nun? Kristo Ama, manguna, pangungunay sa iyo. Kaganda no po, totoong-totoo yun. Kristo Ama, pangunguna ay sa iyo. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga minamahal. Ay